pong manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay muli nagpapasalamat, O God, na kami po ay magkakasama online. Salamat, Panginoon, for this opportunity, Lord God, na muli kaming matututo, muli kaming lalakas sa pamamagitan ng inyong pong mga salita. Dalangin namin, O God, na malayang kumilos sa mga Espiritu sa aming kalagitnaan, maging tagapagturo ka namin, Lord God, at patuloy nga kung ano man yung mga prayer requests, mga concerns po namin. Lord, katagpuin niyo po individually, personally, ang bawat isa po sa amin. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight, love and sacrifice. Kukuhanin natin yung ating main verse sa John chapter 10 verse 11. Ito po yung sabi ng salita ng Diyos sa John chapter 10 verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Sa Tagalog, ako ang mabuting pastol. Iniaalay na mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Siyempre nagsasalita dito sa Book of John, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Sabi niya siya yung mabuting pastol at sabi na iniaalay na yung kanyang buhay para sa kanyang mga tupa, para sa bawat isang tao na mananampalataya sa kanya na Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. And it's already a done deal. Tinapos na po ni Jesus Christ na i-alay, i-sacrifice ng kanyang buhay sa bawat isa po sa atin para magkaroon po tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya ang ginagawa lang po natin, inaalala natin yung tinapos na gawa ng Panginoon. Tinatanggap natin siya na Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. So sa atin pong introduction, kung babasahin mo talaga yung Bible, laging ang central theme nito talaga love and sacrifice. Ako nga katatapos ko lang 'di ba sa Book of Ecclesiastes, and then nagbasa po tayo ng Book of Genesis, and then ngayon nasa Book of Daniel na po ako. Then talaga ang makikita mo doon, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng sakripisyo, talagang ine-exemplify yung pag-ibig ng ating Panginoon sa Bible. At alam din naman po natin, yung pinaka-central theme ng Bible, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Jesus Christ as the Good Shepherd. Doon sa John chapter 10 verses 11 to 18, kung babasahin po natin ito, Jesus describes his role as the shepherd who lays down his life for his sheep. Na inalay na yung kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. This passage highlights the depth of his love and the ultimate sacrifice he made for humanity. Kasi 'di ba, maraming mga Diyos, maraming ginodiyos yung ibang tao sa mundo. Pero kung mapapansin po natin, yung mga ginodiyos po nila, hindi naman nag-alay ng buhay para sa mga tupa. It's only the Lord Jesus Christ sinacrifice ng kanyang buhay. Isang Diyos na mga Diyos, Hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon, hinayaan niya na mamatay yung kanyang physical na katawan para tayo po ay iligtas. And then after 3 days, He rose again from the dead. So it's only the Lord Jesus Christ. For our background, yung imagery ng shepherd was familiar to Jesus' audience. As shepherding was a common occupation in ancient Israel. Kasi kung aaralin mo yung history, talagang yung puro mga trabaho ng mga Israelites during that time, mga shepherds, taga-alaga ng mga tupa. Shepherds, para alam po natin, they are responsible for the safety and also for the well-being of their sheep. Kaya nga sila tinawag na shepherds, so they are tending their sheep, and at the same time, nire-risk nila yung kanilang buhay to protect them from predators. 'Di ba? Para hindi makain ng mga mababangis na hayop yung kanyang mga alaga, so binabantayan ito talaga ng mga pastol. In the same way, si Jesus, this is a metaphor to illustrate yung relationship ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod. Kung yung isang pastol, binabantayan niya, inaalagaan niya, pinoprotektahan niya yung mga tupa, lalo't higit yung Panginoon sa atin. Kasi tayong followers of Jesus Christ. So pinapakita dyan ano yung relasyon ni Jesus Christ sa bawat isa sa atin na mananampalataya. The Lord is willing to sacrifice Himself for our salvation. At alam natin na binigay na ng Lord yung kanyang buhay sa bawat isa po sa atin. So more than that, even up until now, so the Lord is always with us. The Lord is always protecting us. The Lord always provides for us. Ini-ensure ng Panginoon na we are doing the right thing, na in accordance tayo sa will ng ating Panginoon. So meron po akong 3 points na gustong ituro sa atin tonight. Number 1, syempre, Jesus, the Good Shepherd. Ang example nito, yung sacrifice ni Jesus Christ sa cross. So hindi naman po ito lingid sa ating kaalaman that Jesus Christ died on the cross.
And then alam natin na kung sino man yung mananampalataya sa Kanya, tatanggapin siya ng Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay, mapapatawad sa niyang mga kasalanan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa ating verse, I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Jesus willingly laid down his life on the cross para iligtas ang humanity from sin and eternal separation from God. Kasi ganun yung sitwasyon natin, 'di ba? Napalayo tayo sa Panginoon, nasira ang ating relasyon sa Panginoon nung nagkasala ang tao. So gumawa ang Panginoon, si Jesus Christ ng kaparaanan para magkaroon po tayo, ma-restore back yung relationship natin with God the Father. His sacrificial love is basically the ultimate example of selflessness and devotion. So hindi naman tayo kinokol ng Lord na mamatay din tayo sa cross, di ba? For other people. Ang gusto lang ng Lord, tularan natin siya na willing siyang isacrifice yung kanyang time, yung kanyang effort for other people as well. Na andun yung selflessness and then yung total devotion niya sa God the Father. So in the same way, dapat ganun din po tayo. Yung point number 2 po natin, Abraham's willingness to sacrifice Isaac. So ang hirap nito, alam din natin yung story na to, story ni Abraham at saka ni Isaac. Sabi ng Genesis chapter 22 verse 2, then God said, take your son, your only son, 'di ba? Whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him as a burnt offering on a mountain I will show you. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na sa Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Siguro may mga attendees ako dito na may pamilya, di ba? May anak ka. Pero ito sa sitwasyon ni Abraham, nag-iisa yung kanyang anak. And then the Lord God is telling him to sacrifice his son. 'Di ba? Pero hindi nag-hesitate si Abraham. He was willing to sacrifice Isaac. Pero alam natin yung nangyari, hindi naman natuloy yung pagsasacrifice kay Isaac kasi nga may binigay na other way to sacrifice si Abraham sa Panginoon. Pero alam natin na yung God the Father, nung binigay si Jesus Christ, natuloy yung pagsasacrifice si Jesus Christ. Napako talaga siya sa cross. Amen. Abraham's willingness to sacrifice his beloved son Isaac is a demonstration of his faith and obedience to God. So doon lang pinakita, may testing of faith, pinakita talaga na willing to obey itong si Abraham. Andun yung willingness niya to sacrifice dahil mahal niya ang Panginoon. Although God ultimately provided a ram as a substitute, this story foreshadows the ultimate sacrifice of Jesus, God's only Son. So pinapakita sa metaphor, showing us kung ano mangyayari in the New Testament. Kasi diba, nangyari to in the Old Testament. So pinapakita na si Jesus Christ will be sacrificed by God the Father para iligtas ang humanity sa kanya makasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Another example that we could use as an illustration is yung sacrificial love ni Ruth kay Naomi. 'Di ba? Sabi ng Ruth chapter 1 verses 16 to 17, but Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, even that separates you and me." Ang tindi ng commitment nitong si Ruth kay Naomi kasi during that time nabalo na si Ruth, balo na si Naomi, biyanan ni Ruth si Naomi, and then sabi ni Naomi, sige, bumalik ka na sa iyong pinanggalingan kasi nga wala na akong anak na pwede mo pang mapangasawa. Pero sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo kung sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumingin, sabi niya, doon din daw siya titira. Ang inyong bayan, ang aking magiging bayan, ang inyong Diyos, referring to our God the Father, ang aking magiging Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay at doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kung magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. So, ang tindi, no? Ng sacrificial love ni Ruth kay Naomi. Technically, wala naman siyang mapapala na kay Naomi dun sa kanyang biyanan kasi matanda na, hindi na magkakaanak uli para mapangasawa ni Ruth. Pero andun yung kanyang commitment, yung kanyang sacrifice kasi nga mahal niya si Naomi, mahal niya yung kanyang biyanan. It's also a representation na sana ganun din yung pag-ibig natin sa Panginoon. Sometimes yung pag-ibig sa Panginoon and even to other people will require us to sacrifice our time.
sacrifice our effort, sacrifice our resources. Pero again, gagawin natin yun kasi mahal natin ang Panginoon. At alam natin yung vision na binigay ng Lord sa atin to love God and to love others as well. Ayan. So, Ruth's unwavering commitment to her mother-in-law Naomi exemplifies sacrificial love. Hindi nag-waver yung kanyang commitment regardless of the situation. 'Di ba? Minsan kasi tayo mga tao, prone tayo na mag-waver yung ating love. Yung ating commitment depende sa sitwasyon, 'di ba? She left her homeland and embraced a new life to support and care for Naomi, reflecting the selfless love that God calls us to show others. So yun yung challenge sa atin. Hindi man totally natularan natin yung mga biblical examples na binigay natin like yung ginawa ni Jesus Christ, ginawa ni Abraham, ginawa ni Ruth. So these are just few examples. Pero sana by the grace of God, through the help of God, magawa natin na selflessly mahalin natin yung Panginoon, mahalin din natin yung ating kapwa. The theme of love and sacrifice is woven throughout the Bible, culminating in the ultimate sacrifice of Jesus Christ. As the Good Shepherd, Jesus laid down his life for his sheep, demonstrating the depth of his love for us. So we are also called to follow his example by loving others sacrificially. So maraming ways for us to love other people, 'di ba? Like sharing the gospel, kung ano yung napakinggan mo tonight, i-share mo, samahan mo sa buhay, praying for other people, listening to them, encouraging them. At kung ikaw ay pinagpala ng Lord with the resources, with the money that you have, so you could also give to other people as well to bless them financially as well. So sa ating application, number 1, reflect on Jesus' sacrifice. Spend time in prayer and meditation. So alalahanin mo yung significance ng sakripisyo ni Jesus Christ at anong impact nun sa buhay mo. 'Di ba? Na ikaw magiging grateful ka talaga na si Jesus Christ yung Panginoon ko, tagapagligtas ng buhay ko, inalay niya yung buhay niya para ako ma-restore back yung relationship ko with the God of Fire at magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. So patuloy nating aalalahanin yung tinapos na gawa ni Jesus Christ. Pangalawa, so sacrificial love. So you have to look for opportunity so that you could demonstrate sacrificial love in your daily interactions, whether through acts of kindness, forgiveness, or even support for those in need. So marami tayong pwedeng experiences that we could share. Isa nga sa gusto kong ibahagi, nung ako'y pumunta ng Manila, nung last week lang, may nakasakay ako sa bus na parang feeling ko, kailangan niya ng financial provision kasi wala siyang dalang anything. So, before ako bumaba ng bus, binigyan ko siya ng small amount. And then nagulat siya kasi nga natutulog lang siya sa bus. And then biglang binigyan ko siya ng money kasi feeling ko kailangan niya ng money. Kasi parang wala naman siyang dalang anything. Tapos nakasakay siya ng bus. Then ako na unang bumaba sa kanya going to Manila. So marami tayong way in our daily interactions. So pwede tayo magpakita ng kabutihang loob, magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin or suportahan natin sila kung ano man yung pangangailangan nila. Kakilala man natin, mahal man natin sa buhay. So as the Holy Spirit lead you, ngayaan natin na kumilos ang Diyos sa buhay po natin. Pangatlo, commit to obedience. Katulad ni Abraham, be willing to obey God's call even when it requires personal sacrifice. Ito ang tindi kasi talaga ng tiwala na Abraham, di ba? Imagine, nag-iisa mong anak, ang tagal mong pinag-pray sa Lord, binigay sa'yo ng Panginoon, then babawiin pala ng God the Father. Pero Abraham was willing to sacrifice. Amen. Andun yung kanyang heart talaga to obey the Lord. Kaya nga mahalaga na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ako nakakasigurado ako na malalim ang relasyon ni Abraham sa God the Father, kaya ganun na lang yung trust niya kung bakit pinapaalay niya si Isaac sa kanya. So in the same way, kailangan din malalim tayo sa Panginoon, malalim ang relasyon natin sa Panginoon. Nagko-quiet time tayo, nagde-devotion tayo, nagpe-pray tayo, nag-aaral tayo ng kanyang salita para rooted tayo sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. So ang take home po natin tonight, let us embrace the call to love and sacrifice by following the example of Jesus, the Good Shepherd, who laid down His life for us. May our lives be a testament to His love and a reflection of His sacrificial spirit. Panginoon, salamat o God sa gabing ito. Salamat o God na patuloy niyo pong pinaalala sa amin ang inyo pong tinapos na gawa. Salamat Lord God na you willingly sacrifice your life for us para kami po ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, ma-restore back ang aming relationship with God the Father at magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Alam namin Lord God na nag-set kayo ng example for us to follow. Kaya Lord, by your grace, tutulungan nyo rin po kami to love others, to sacrifice for other people as well. Sa inyo, Lord, ganang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus.
Amen.